Okay, sa pong ito, puntahan naman natin ang ating kasamang si Eunice Monte sa may labas ng Sandigan Bayan sa may Commonwealth Avenue in preparation pa rin po sa kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte mamayang hapon. Eunice, magandang umaga. Kamusta na dyan? Polytechnic University. Ando si Rene Renato Reyes. Maraming salamat, Audrey. Nandito tayo sa harap ng Batasan Police Station at kung saan kanina may mga nadaanan na tayo mga rallyista pero kakaiba sa nakaraang zona ng administrasyon noon ay ngayon payapa at tila may koordinasyon dito sa ating kapulisan. Kaugnayan, makakasama natin ngayon ang District Director ng QCPD na si Colonel Eliazar. Sir, good morning. Sir, kamusta po yung alert status ng ating kapulisan sa ngayon? Well, handang-handa na ang ating kapulisan. Actually, last month pa nagsimula ang ating preparation. And napakaraming plans na prepare natin. Mula dun sa dati nating ginagawang template ng SONA hanggang last adjustment last night. When it was decided with the guidance of our Regional Director, Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, na sa naisin din ng ating Pangulo na lahat ng mga relista, lalo na yung mananggaling pa sa Mindanao, makalapit dito sa Batasan Pambansa. Hindi na sila ngayon mag-occupy ng Commonwealth, but dito na sila malapit sa ating Batasan Pambansa. In fact, itong nakikita natin sa tapat natin, katabing-katabi ng Police Station 6, ito yung SB Park natin. They can occupy that. And then also, doon na 300 meters away from this, or 400 meters, andun sila at magtatayo sila ng makeshift na states para isagawa ang kanilang programa. Well, kagaya din na sinabi natin, wala tayong container vans, walang concertina wires, and ang ating kapulisanan makikita mo na andito dahil gusto na natin panatilihin na tahimik at matiwasay ang pagdaraos ng ating zona. Sir, ano po yung kaibahan nito sa nakaraang administrasyon na zona natin? Mas mahigpit po ba o mas maluwag tayong ano ba, sir? Actually, paghigpit, nilalagyan natin din sa tamang perspective kasi ang trabaho natin ito secure everybody. I-secure ang ating mga VIPs, i-secure ang release at the same time pati rin ang kapulisan. So ang kaibahan lang ngayon is that we have close coordination with the leaders of the groups na magsasagawa ng kanilang rally. Kung kaya't kahapon pa lang nag-uusap na kami hanggang kaninang umaga, pinunta namin yung mga lugar na kanilang pagdadausan. And I'm glad to say na lahat ito ay dahil sa kooperasyon ng pinakikita ng both parties, dahil na rin sa pagnanais ng ating presidente nga na walang traffic at lahat ng mga relista makakalapit sa Batasan Pambansa. Sir, kamusta po yung koordinasyon natin kasama yung mga rallyista? Mga hanggang ano oras po ba sila pwede dito, sir? Pwede sila mag-stay dito as long as gusto nila. In fact, nakahanda kami since last night. Pero base na rin sa pag-uusap namin kagabi, darating sila dito during siguro lunch time. Pero meron silang unang advance party na parating na. At ang yung kanilang makagamitan para nga sa pag-setup ng mini states, andito rin parating na. And then after the SONA, kung gusto pa rin nila mag-stay, walang problema sa amin. Babantayan namin sila para masiguro na walang masamang elemento na magte-take advantage of this celebration na pumunta dito at manggulo sa atin. Sir, mga ilan po yung inaasahan natin ng mga rallyista na pupunta dito sa ngayon? Ilang police po yung nakadeploy? Well, sa ating kapulisan, marami talagang pulis ang NCRPO. So, naka-full alert kami. So, naandyan lang sila sa QCPD. Siguro mga 3,000. And then, meron din tayong mga kapulisan sa iba't ibang lugar ng ating Metro Manila dahil meron din posibleng magtaos ng mga rally doon. And then, sa ating mga relista, they were telling us na aabot daw ng 10,000. So, kahit pa marami, more than that, we can accommodate. Binigay namin itong space na ito, itong kabuuhan ng eastbound road ng IBP Road para sa kanila. Mula dito sa SB Park hanggang doon sa Sandigan Bayan. Kung kaya nilang i-occupy yun, walang problema. Babantayan namin sila para masiguro na magiging tahimik ang pagdaraos ng ating celebration. Sir, sa ngayon meron na po tayong mga bomb threat na or may mga threat na ba tayo nababalitaan? O wala naman tayong naririnig na gano'n sa ngayon. Pero handa ang ating kapulisan for any eventuality. Sir, sa mga gusto pa po nga pumunta dito at makidalo nga dito sa pag-rally dito, sa pagsalubong sa ating presidente, ano po yung maipapayo nyo sa traffic? Ganun? Lahat ng mga rerouting, actually, lahat ng mga closure na ginawa natin, wala na lahat yun. Bukas na lahat except for IBP Road. Ito naman sa pool naman kasi ito, dahil ang ginawa natin, itong daan papunta sa
batasan, ibibigay natin sa lahat ng relista. Yung kabila naman, ibibigay natin yung para sa mga VIP natin na pupunta at dadalo ng SONA ng ating Pangulo. Sir, final words dun sa mga nagtatanong sa ating security dito sa lugar natin. So, sir, gaano ka-secure tong SONA ng kauna-unahang SONA na ating Pangulo? Naghanda ng gusto ang inyong kapulisan. Ito ay matagal natin pinaghahandaan. Meron tayong template dito, pero kagaya na banggit ko nga, nag-prepare tayo ng plans A, B, C, D, E. Kasi nga lahat ng pwedeng gawin nating adjustments. At ito nga, ang huling ating napag-usapan is palapitin ang ating relista sa Batasang Pambansa. But with the coordination that we have with the leaders of the group and with the preparation that we have established since weeks ago, we are quite sure na magiging matahimik ang pagdaraos ng ating SONA. Subalit hinihingi pa rin namin ang kooperasyon hindi lamang ng ating mga relista, kundi lahat ng mga iba pang kasamahan natin na gustong maka-witness ng ating celebration. Sir, maraming salamat at good morning, sir. Thank you so much for the interview. At yan nga, inaasahan natin maya-maya lang ang dagsa ng mga release dito. Pero katulad ng sinabi ni Colonel Eliazar ay handang-handa ang ating kapulisya dito nga sa kauna-unahang SONA ng ating Pangulo na si President Rodrigo Duterte. Maya-maya lamang antabayan na natin ang pagdating ng mga relihista at welcome naman sila dito sa mga kapulisan dito sa QCPD. At yan muna ang pinakahuling balita dito sa Batasan. Balik sa inyo dyan sa studio. Okay, maraming salamat, Eunice Montes. Safe na safe ka dyan. Okay, magiging maayos ang State of the Nation address ng Pangulong Rodrigo Duterte.